Okay, good evening. April 28, 2024. 2 days na lang matatapos na ang buwan ng Abril. At sa interesadong malaman kung anong mangyayari sa kanila sa buwan ng Mayo, message na po kayo, inbox na po kayo. Ito, daily episode 3409, 3410, and 3411. Yan, kukuha muna tayo ng isang baraha dito at makikita natin kung ano na naman message ni universe sa atin. Ay, there's a lot of miracles, so claim nyo yan. Maraming miracles daw mangyayari. Pangalawa, vision. Ay, pangatlo, shaman. Hala, bakit ganun? So, ibig sabihin nito, marami nga siyang pinapaabot ng mga miracles sa buhay natin. Which is the first card, di ba? Lahat naman yata gusto magkaroon ng milagro, no? Pero sa literal na buhay natin, dalawa yung milagro. Milagro na ikakatuwa mo at milagro na ikakainis ninyo. At siguro alam niyo naman yung mga milagro na ikakainis ninyo, di ba? Pero dun muna tayo sa mga milagrong magaganda, no? Magkakaroon ng positivity when it comes sa usaping pag-ibig. And then, yung mga energy ninyo, syempre, sahod, parang lilipad, kikinang na naman, no? At magkakaroon ng happiness. Yung pangalawa kasing card natin is vision. So, ibig sabihin nito, yung mga milagro na nangyayari, or mangyayari pa lang, from ngayon hanggang sa susunod na mga araw, ito yung mga panahon na matagal mo nang pinapahalagahan, pinapangarap, iniisip, no? At gustong mangyari at gusto mong makamtan. Ngayon, yung pinakadelikado kasi, ito yung pangatlong baraha, which is the shaman. Ibig sabihin, may mga elemento at may mga tao na inaabangan ka din kung magkakamali ka. Dahil konting pagkakamali mo lang, makikiconnect sila doon sa mga espiritu at lalabas kung ano man yung mga inililihim na misteryo. So, nagkakaroon sila ng connection dito sa unang baraha, which is the miracles. Di ba kakasabi ko kanina na may milagrong maganda, may milagrong hindi maganda. So, kung ikaw nandun sa usaping pag-ibig, at bahagi ka sa mga milagro na hindi maganda, no? Bago mo ginawa yan, alam mo naman darating ang panahon, mabubuking ka, di ba? Dito, sa panghuling baraha, nilalabas ngayon ni universe na lalabas ang sikreto mo. So, kung lalabas man ang sikreto na yon, kung ayaw mong aminin, nasa sayo yon. Pero kahit i-deny mo, lalabas siya, 'di ba? So dito pumapasok yung sitwasyon na posible may mga taong nangingialam sa energy, sa vibrations mo para mabuking ka. May mga taong naghahangad na ikakabagsak mo. May mga taong hindi masaya sa sitwasyon mo. So kung ikaw yung tao na gusto mo lang naman magkaroon ng masayang buhay, magkaroon ng love life, magkaroon ng sariling pamilya, at sariling negosyo, or kung ano pa, no, yun yung bahagi ng pangarap mo. Asahan mo na sa pag-angat ng mga pangarap mo, or pagtupad mo sa mga pangarap mo, may mga tao ring susubukan kang hihilahin pababa. So, nasa sayo yon kung lalagyan mo ba ng proteksyon ng sarili mo, pamilya mo, negosyo mo, pera mo, lalong-lalo na yung pera. Kasi yung pera naman, hindi naman ganun kadali hanapin, di ba? Pero, kapag pinakialaman ka ng kalaban mo or mga taong ayaw sa'yo, kilala mo man sila o hindi, basta't nakasalubong mo sila noon or sa kasalukuyan, at ayaw ka nila kasi mabigat ang dugo nila sa'yo, talagang kusa silang magmamanifest na
magkaroon ka ng negativity sa buhay mo at magkaroon ka ng toxic na buhay. So, hindi pa kasama dyan yung literal na kalaban mo sa love life, karibal mo, yun nandun sa negosyo, sa trabaho, mga in-laws, no? And then, ano pa ba? Yung mga ganon, kasi may mga part kasi sa in-laws na parang ayaw nilang tanggapin na nalalamangan sila, or mga in-laws na ayaw nila na maging masaya ka sa feeling ng ka-live-in mo, asawa mo, boyfriend mo, partner mo, kung ano man ang situation or relationship na tawag ninyo. So kung may ganito kayong sitwasyon, no, dahil papasok na tayo sa buwan ng Mayo, kung ayaw nyong mabuking or ayaw nyong masira ang lahat-lahat na meron kayo, i-proceed nyo agad yan sa protection ritual. Maliban na lang kung matagal na kayong may barang na hindi nyo alam. Kasi kapag meron kayong barang na matagal na, tatanggalin yon bago kayo magkaroon ng protection spell. Ganun din sa love life, di ba? Yung maproteksyonan mo lang yung pag-iibigan ninyo, pagmamahalan ninyo, kung walang namamagitan na gayuma. Pero kung minahal ka, pinili ka ng lalaki dahil nagayuma mo, hindi ka magkakaroon ng tagumpay, kasi yung gayuma is para siyang parang may expiration, parang gamot. So, unlike sa love ritual talaga na wala sa expiration, yun na yun. Magkaiba kasi yung spell or yung gayuma kaysa love ritual talaga. So, sa interesado, kailangan nyo talagang malaman muna, no? Saan galing ang problema. At kung natuntun kung saan galing yung problema, yun yung unahin nyo bago kayo maglagay ng protection spell. Kung patungkol naman sa pera at palubog kayo ng palubog, kailangan yung balikan ang mga dahilan nung nakaraang buwan, bakit biglang bumagsak or bakit palubog ng palubog ang sitwasyon. Kasi baka meron kayong mga tao na hindi nyo natapos bayaran or mga taong pinangakuan na hindi nyo natupad. Kasi delikado yung mga ganun. No? So, isettle nyo muna yan, and then, kahit kasi, sa pag-ibig, ganun din may mga hindi natapos. So, ibig sabihin, parang mabigat yung buhay mo. Ganun din sa negosyo, sa buhay sa pamilya, sa mga ritual, ano pa ba? Trabaho, kaibigan, lahat-lahat. Kasi, mabilis mangako ang tao pag may kailangan siya Pero pag natapos na yung kailangan niya, lahat ng pinangakuan niya, it's either kakalimutan niya, di na niya papansinin, pagtataguan niya, or worse, magbibingi-bingihan siya, magbubulag-bulagan siya. Pero, kahit gawin mo yan, darating at darating sa punto, magkaroon ka din ng end point or dead end. So, wag mo antayin na mapunta ka sa dead end, kasi yung kalaban mo hindi basta-basta. So, maliban kay karma, ang elemento ng paligid mas delikado kumpara kay karma. Si karma kasi dinumero. Etong elemento wala. So, kung gusto kanyang tamaan ng kamalasan ngayon mismo, tatamaan ka. Kung gusto niyang mabangungot ka, babangungutin ka. Kung gusto kanyang i-aksidente, ay i-aksidente ka niya. So, yun yung dapat niyong pakaabangan. Kapag may iniiwasan kayo, pinagtataguan, no, harapin nyo bago pa kayo mapunta sa dead end. Proceed muna tayo sa special episode para malaman natin kung ano yung mga susunod na mensahe. Thank you!